Gandang araw mga kapuso, episode 430 na tayo ng abot kami na pangarap araw ng Miyerkules. Sinundan nga ni Annalyn itong si Justin para nga sabihin na sorry. Nag-sorry si Annalyn dahil sa mga nasabi niya. Hindi naman daw niya kasi gustong sabihin yun. Pero meron pala siyang iaabot kay Justin kundi ang chocolate. Nakatulong nga daw ito sa dopamine para maging relax ang mood ng isang tao. Kaya maaari niya itong kainin baka sakaling makatulong ito sa mood swings niya, 'di ba? At malaking tulong din ito para sa healthy mind ng isang tao. Ngayon kung hindi niya raw ito kakainin, pwede naman daw niya itong isauli kay Annalyn bukas kasi masarap daw talaga yan, gustong gusto daw niya. And then pinaalalahanan niya si Justine na napakabait ni Tita Giselle niya, ito'y mapagmahal at lagi siyang inaalala. Kaya naman sabi naman ni Justine, hindi daw sila magkatulad ni Annalyn kasi for sure alam daw ng daddy niya na nag-exist siya, samantalang siya nga naman hinayaan siya, pinamigay siya ng mami Giselle niya. Ngayon napatanong din siya kay Annalyn paano niya napatawad ang kanyang daddy, diba? Mabuti ka pa napatawad mo agad ang daddy mo. Sabi naman ni Annalyn, noong una hindi ko pa kaya pero tinanggap ko na lamang kasi noon pa man mahal ko na si tatay. At saka mahirap kasi, mabigat sa buhay, yung meron kang kinikimkim na sama ng loob. Hindi ka masaya, hindi ka komportable. Kaya alam mo ba, Justin, nung pinatawad ko si tatay, naging magaan ang lahat. Wala na akong iniindang problema. Naging masaya na ako. Ganun lang kadali kaya napatawad ko na agad si tatay noon. Kaya Justin, hindi naman kita minamadali na patawarin mo si Tita Giselle at hindi ko rin hinihiling na patawarin mo siya. Nasa sa iyo pa rin yun kasi naiintindihan naman kita, pero gaya nga ng sabi ko sa iyo, mahal na mahal ka niya. Lagi ka niyang inaalala at saka hindi ka niya lagi nakakalimutan. Ito na nga yung pagkakataon para makahingi siya ng tawad sa iyo ng personal at saka makabawi siya sa iyo. So, umalis na nga si Annalyn, nagpaalam at nagpasalamat nga kay Justin dahil nga binigyan siya ng time para pakinggan yung kanyang istorya. Binalikan niya si Tita Giselle niya at nakita nga niya umiinom pa rin ito ng wine, malungkot. Sabi naman ni Annalyn, nakausap na raw niya si Justin at okay na. Hindi naman daw niya minamadali o hinihiling na patawarin niya agad ang mami Giselle niya kasi nga naiintindihan din naman daw niya si Justin bilang pinsan na meron ito talagang hinanakit. Sabi naman ni Giselle, tama naman talaga siya kasi Annalyn, kasalanan ko naman talaga dahil pinamigay ko siya. At syempre, nagpasalamat ng gusto si Giselle dahil nga nandiyan nga si Annalyn para hindi siya iwan, para intindihin siya sa kabila ng lahat. Sabi naman ni Giselle, pwede ba magtanong Annalyn, ano po yung tita? Paano mo napatawad si Obeng, ang papa mo? Kasi po Tita Giselle, madali naman po para sa akin na mapatawad si tatay kasi noon pa man, hindi ko pa naman po siya kilala parang ang gaan-gaan na po ng loob ko sa kanya. Tapos nung nalaman ko po na doktor po pala yung tatay ko, doon ko na po siya napatawad kasi po ang gaan po sa pakiramdam saka po masaya. Kaya po pinili ko na lang po talaga na patawarin siya agad kahit po sa una masakit. At saka po, bata pa lang po ako, pangarap ko lang naman po na maging doktor saka para po makatulong kay nanay. Pero yun po pala, mababago po pala yung buhay ko. At syempre po, Tita Giselle, lagi po ako nandito sa inyo. Hindi ko po kayo iiwan. Mahal na mahal ko po kayo. Sabi naman ni Giselle, napakabait mo talagang bata, Annalyn. Napakabuti mo talagang tao. Maraming salamat. Napaiyak na rin si Annalyn kasi nga, hindi na rin niya kasi nakaya yung sitwasyon kasi nga talagang lumabas yung emosyon nila. So yun, nag-iyakapan sila na mahigpit at sabi nga ni Giselle, okay, tama na yan. Kanina pa tayo iyak na iyak, sabi naman ni Annalyn. Ito po, pinunasan niya ng luha yung Tita Giselle niya kasi nga mahal na mahal niya talaga ito, diba? So yun, nagtahanan na sila. At nakiusap naman si Giselle na sabi niya, kung maaari sana Annalyn, pwede mo muna akong iwan. Gusto ko lang makapag-isip-isip, diba? Gusto ko lang ding mapag-isa. Sige po Tita Giselle. Tumayo na rin si Annalyn. Ngunit bago siya umalis, tinitigan niya muna ang Tita Giselle niya habang ito'y nakatalikod. Pagkatapos nun, dumako naman tayo kina Lynette dahil pinuntahan siya ni na Josa sa ni Chang Susan.
Ano, Lynette, gusto mo ba tong Christmas tree? Ideya to ni Annalyn eh. Di ba gusto niya yung mga Christmas tree inilalagay sa loob ng kwarto? Sabi naman ni Diyosa, tama yon kasi paggising mo, makikita mo yung liwanag ng Christmas tree. Napakaganda. Napakagandang tignan sa loob ng kwarto. Oh. Sabi naman ni Lynette, tama kayo Diyosa at Chang. Pero may sabihin nga po pala ako sa inyo. Nakatawag lang po ni Zoe kay Carlos kanina. Meron po siyang hinihinging tulong para kay Carlos. Sabi naman ni Chang Susan, ba't naman tatawag si Zoe? Anong dahilan? Bakit anak ba siya ni Carlos? Sabi naman ni Josa, oo nga, totoo nga. Hindi naman tatawag yun nung walang dahilan. Ano yun? Pilingera. Sabi naman ni Chang Susan, correct ka dyan. Ano ba talaga yung tinutumbok ng Zoe na yan? Sabi naman ni Lynette, hayaan nyo na Josa sa Chang. Sa kabila naman nung nangyari, alam naman po natin na may mga problema tinatamasa ngayon si Zoe. Ayaw naman sa kanya ni Tita Giselle niya. Tapos, ang dami pa pong nangyari sa pamilya nila. Kaya po sa akin, payag naman po ako na papuntahin dito si Zoe para magkausap sila ni Carlos. Ano, papupuntahin mo rito si Zoe? Sabi ni Chang Susan ay nakikinig si Carlos sa labas. Opo Chang, Pasko naman ngayon. Panahon ng pagbibigayan. Kaya isang tabi po muna natin ang mga galit natin para sa kanila. Para naman po makatulong at malaman natin kung ano ba talagang dahilan ni Zoe, ba't siya tumawag kay Carlos. So anong nangyari? Dumako na tayo kay Giselle na kung saan binalikan siya ni Obeng, pinuntahan siya. Meron itong dalang regalo nga puto bumbong sa kabibingka. Sabi ni Obeng, bata pa lang tayo. Alam ko paborito mo yan ate, kapag kumakain nga tayo, inaagawan nga kita niyan eh. Sabi naman ni Giselle, kasi matakaw ka. Diba, paborito ko to pero binibigay ko pa rin sa'yo. Kasi kapatid kita Obeng, mahal na mahal kita. Ate, pasensya ka na sa mga nangyari ha. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Dapat magkasundo tayo, dapat hindi tayo nagtatalo or nag-aaway. Lalo na may nangyari kay Papa. Tapos ngayon, meron ka pang kinakaharap yung anak mo. Alam mo ate, napakabuting anak ni Justin dahil ikaw ang nag-iina niya. Tama ka dyan, Obeng. Umupo ka nga muna rito sa tabi ko, sabi ni Giselle. Alam mo, ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo, Obeng. Hihingi rin ako ng tawad sa iyo kasi kasalanan ko eh. May mga bagay rin ako natutunan. Maaring tama ka. Baka naghahanap lang ako ng tao masisisi. Kaya kung bakit nagkakagulo kayo ng family mo, nabubuntong ko yung galit ko kay Moira, pati rin kay Zoe. Siya lagi yung nakikita ko, siya lagi yung nasisisi ko. Magulo na nga ang pamilya natin tapos dumadagdag pa ako. Sabi ni Obeng, hindi ate, kasalanan ko to. Hindi Obeng, kasalanan ko to. Ate, yan na naman tayo, pagtatalunan pa ba natin to? Nagtawa na sila magkapatid. Sabi naman ni Obeng, basta ate, nandito lang ako para sa'yo. Huwag mong kalilimutan niya na. Lagi lang ako nakaagapay sa'yo dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Obeng, kaya nagyakapan sila magkapatid. Sabi naman ni Giselle, tara na nga, kumain na nga tayo ng bibingka. Siguraduhin mo lang masarap to ha, pag ito hindi to masarap. Nagbibiroan sila magkapatid. Nakakatuwa yung bonding nila magkapatid, no? Sina RJ saka si Giselle. Nakakatuwa. Pinagsaluhan nila yung puto bumbong saka bibingka na paborito nila parehas. Samantala ito namang si Carlos, tinawag ng palihim si Zoe, hindi naman sinasagot. Kaya siya nakapag-message na, sabi niya, pinapupunta ka rito ni Lynette, ano ba talagang dahilan mo? Sinabihan na kita para makapag-ingat ka ng sasabihin mo, baka kasi madulas ka. Nag-reply naman si Zoe, sabi niya, I'm okay, I'm with mom. Sabi niya, hindi na raw siya tutuloy. So naging panatag na rin itong si Carlos. Samantala, pinuntahan na ni Justin yung papa niya, si Eric, para sabihin na nakapagkita na nga sila ni Giselle at naibigay yung regalo daw niya para sa mami niya. Napansin siya ng kanyang ama, sabi ni Eric, parang malungkot ka yata, hindi ba tinatamaan ka na sa iyong ina? Pinapatawad mo na ba siya? Sabi naman ni Justin, of course not. Hindi ko siya kayang patawarin, hindi ko siya mapagbibigyan. So sabi niya, sa'yo na lang tong chocolate, kasi hawak ni Justin yung chocolate yung maliit na diba, candy chocolate. So binigay na lamang niya, imbis na ibalik kay Annalyn or kainin niya, binigay na lamang niya sa papa niya. So nakita to ni Eric at bigla na lamang nag-walkout itong si Justin kasi ang totoo niyan, tinatamaan na siya
unti-unti nang lumalambot yung puso niya para sa Mami Giselle niya. So dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang episode 414 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Huwebes. Ang last will and testament ni Lolo Pepe na kung saan ay tanging bibigyan niya lamang ng pamana sina Justin at si Annalyn at binago niya ang kanyang last will and testament. Inalis niya si Zoe Tanyag bilang isa sa kanyang mga tagapagmana. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapuso and God bless us all.